Hello. Hello. So ngayon i-share ko naman ngayon yung kung paano ako naghahanap ng coin na may potential na i-trade. So ganito yon. Dito sa crypto screener, ayan, tayo maghahanap. Ito sa filters, then exchange, then hanapin natin yung kung anong platform gamit natin. Ako kasi ang gamit ko is Bybit, and then symbol type perpetual, and then change percent above 0. So meaning to say may pagka-bullish yung hinahanap ko. So ganito. So ito yung mga list sa Bybit na mga tawag dito, yung mga may bullish. Wait lang, parang iba yung settings niya. Wait lang ha. Hanapin ko lang kasi magkaiba na settings sa akin. Paano ba yun? Dapat paano ba to? Volume, financial USD, top gainers. Tama naman. Paano ko? Ano nangyari sa'yo? Okay. Tayo sa overview. Ayan. Overview. Then dito, mamimili lang ako. Kunyari, itong ano to? 1,000 Turbo USDT kasi nakalagay sa kanya strong buy. And then volume 24 hours change percent niya is ayan, medyo mataas. So sisilipin ko to. Silipin ko to and then punta ako sa 1 day para makita ko yung context niya. Okay. Then tignan natin kung paano siya naging bullish. So dito kung titignan mo yung context niya, syempre gagamit tayo ng mga tools para sa bias natin, yung institutional models, then yung MAs. So dito di pa natin makita. So tingin ko tong coin na to is bago. So hahanapin ko yung magandang context niya, kung anong time frame yun. And yan. So sa mga nakakaalam na ng mga ginagawa ko, magigets nyo na kung paano ako mag-bias. So yung MAs ko is sa 4 hours is yung MAs ko is medyo hindi pa siya sa bullish side. So sa 4 hours is nasa bearish siya. Then check ko ngayon sa 1 hour. Sa 1 hour is nasa bullish side na siya, pero ang sinasabi ng indicator ko is distribution, which is kung titignan mo yung manual reading ng models is possible na distribution siya. So hindi pa naman confirm na distribution siya, diba? So ngayon kung gagamitin ko yung EVC na ang context time frame ko is 1 hour is paano ko siya gagawin? Institutional, ito, ayan. So possible na nag-shift na siya ng bias to bullish kasi meron tayong 1, 2, 3, 4 na MB4. So ang magiging ano ko sa niyan sa market is ito, tina-target na niya to hit this high, diba? Bullish siya sa 1 hour time frame ko na context. Then check ko ngayon sa validation time frame ko, which is 5 minutes. 5 minutes is ano ba ginagawa ulit ng market. So dito ulit institutional structure wise is bullish siya. Bullish pa rin sa context time frame ko, which is pina-validate na rin naman ng validation time frame ko na ito nga, na bullish siya. Pero hindi pa ako mag-take ng trade.
Kasi wala pa naman yung confirmation ko. So, ganun ako maghanap ng coin para i-trade. So, another example, ito LSK, yung tinrade ko kanina. Ayan. Teka. Kasi yung isa, Binance yung ginamit ko rito. Hanap pa tayo ng iba. Itong OPUSDC, hindi yan. ORN. Ito, Polix USDT. Ganun ulit. Same procedure lang. Tignan natin kung ano yung pinayan. Ito. Makikita natin nasa bullish structure tayo. Diba? So, alam natin na bullish tayo rito sa daily. Pero, yung trend niya, yung recent trend niya is pointing down pa rin. So, sisilip natin to sa pinaka-context time frame natin, which is yung 4 hours. And then, ang makikita natin dito is accumulation. Sa model indicator natin, accumulation. Diba? Kasi dahil ang recent break niya rito is bullish side, bullish break. Then, ito yung pinaka-low niya, ito yung high. Okay? Then, ipoprove ulit natin to sa validation time frame natin kung bullish nga ba talaga tayo. Then, so, break ulit tayo sa 4 hours kasi may kulang pa tayo dito. Then, ano ba yung ginagawa ng structure natin, di ba? Institutional structure, nasa bullish pa rin tayo. Ayan. So, ito yung tina-target. Ito yung tatargetin niya. Itong high na yan. And then, sa MAs, yung ginagamit ko kasi is 10, 50, 200. Yung 200 ko ito. Ang 50 ko itong blue. Tapos ito yung 10 ko. So, di pa sila nag-aalay. So, sa context time frame ko, which is sinasabi ng indicator is accumulation, and then sa structure wise naman is bullish, pointing bullish na siya. Then sa MAs ko, hindi pa siya nag-agree. So, tignan natin sa 30 minutes sa validation natin kung mag-agree ba yung pagka-bullish niya. Diba? So, dito nagkaroon tayo galing tayo sa bearish market. Diba? Galing tayo sa bearish market. And then nagkaroon tayo ng bullish. So, sa structure, ito makikita natin. Ayan. Ganyan. And then, ang MA natin is nag-aalay na siya for bullishness. Okay? So mag-aabang na lang tayo ng confirmation dito, which is ito yung stage 2. So, anyways, another example ulit. Ito halimbawa na may negative sa volume 24 hours changes niya. Tignan natin kung ano na ba yung ginagawa ng market dito. Yan. HNT. So, punta tayo ng 1 hour. Same procedure ulit. Ano ba ginagawa rito? Sabi ng indicator natin, model indicator is redistribution. Pero, kung marunong ka magbasa ng manual, is alam mo nasa reaccumulation tayo na model. Pero, hindi pa siya nag-confirm dahil hindi pa niya binibreak tong high na to. So, magko-confirm lang ang reaccumulation natin at mag-change tayo ng bias sa pagka-bullish pag nabinirake niya na tong high na yan. Which is, kung makikita mo naman sa MAs, hindi pa siya nag-a-align. Kumbaga, ano pa siya, nagkakabulbol pa. So, ayan yung daily. Pero sa pinaka-context time frame natin, yung 4 hours nga, ano na ba ginagawa niya rito? Okay. So, alam natin na galing tayo ng bullish, and then, nag-sideways, and then galing tayo ng bearish, and then, nagkaroon tayo ng break.
dito sa area na to. Meron tayong isang break ulit. Okay, so itong model indicator natin na sinasabi niyang redistribution, which is confirm naman dahil galing siya ng bearish, and then nagkaroon tayo ng isang break pataas, isang break pa lang naman yan. So kung alam mo na yung mga models, kung paano basahin yung mga models, may gagets mo yung sinasabi ko tungkol sa models na nga na itong redistribution, diba, na indicator. So dito, hindi pa ako kumbaga sa 4 hours time frame is bearish pa rin ako. Then, pero yung models natin sa daily is reaccumulation. So, nagkakaroon sila ng clash na hindi sila nag-agree na bullish pa nga talaga. Although, meron tayo isang break, diba, nasa bearish structure tayo. So, possible, antay lang natin itong magkaroon ng break para malakas yung conviction natin na bullish na nga itong si HNT. Yun yung context time frame natin. Pero ibabalidate natin to sa 30 minutes time frame natin. Which is yung validation. And then, makikita mo ngayon sa reaccumulation, sa model indicator natin is reaccumulation, which is sa 30 minutes natin, tayo ay bullish na. And then, kung titignan mo naman yung indicator is pinuprove niya na reaccumulation talaga yung nangyayari ngayon sa 30 minutes. Diba? And then, yung institutional natin is pa-bullish na rin. Direction. Diba? Bullish direction siya. And then, sa MAs is nag-a-align na yung tatlo. Nag-a-align na yung tatlo. So, possible na may makukuha na tayong setup dyan. Pag, ano ba tawag doon? Nawala ako Pag baba natin ng lower time frame or may natay pa tayong isang criteria para makapag-setup na para sa entry natin. So, another example ulit. So, ganun lang ako maghanap ng mga coins kung paano. Itong Tau, strong buy. Ganun natin. Sa daily, ano ba ginagawa niya? So, strong buy sa kanya, pero distribution yung model natin, which is nag-a-agree naman. So, punta tayo ng context time frame natin. Redistribution, and then tama naman yung models natin, redistribution. Sa institutional is possible na bearish pa siya. Ayan. Ayan yung institutional structure natin. Then sa MAs is ano pa siya, hindi pa siya malinaw. So, possible ang gagawin natin sa context time frame natin is isang baba pang ganyan, and then ganyan. Dito tayo maghanap ng entry. Yan sa context time frame yan, pero ibabalidate pa natin to sa validation time frame natin, which is yung 30 minutes. 30 minutes, sila sabi ng indicator natin is reaccumulation, pero 1, 2, 3, 4 reaccumulation siya, pero hindi pa siya reaccumulation. Kumbaga, nasa redistribution pa rin siya. So, ang MAs natin is nag-a-agree siya for bullish, and then possible din yung institutional natin bullish din, pero hindi pa ako convinced sa kanya na ang gusto ko sana mangyari is bumaba siya rito, i-break niya yan, and then umangat ulit, and then dito tayo maghahanap ng mga entry sa 5 minutes. Okay, ganun lang maghanap ng coin. Ganun ako maghanap ng coin dito sa crypto pair screener ng TradingView.
Ayan, makikita mo naman lahat sila binibigay sa'yo bullish. Ayan, ito neutral, kumbaga ano lang to. Tignan natin itong neutral. Sino to? PHB USDT. Tignan natin ng daily. Daily. Ayan. So, dito, si MA200 is nasa ilalim. So, possible na bullish din to. Pero yung 50 saka yung 10 MA ko is hindi pa siya nag-a-align. So, sa daily natin to and yung institutional natin is ayan, sa institutional naman wala namang yung rules para sa pagkuha niyan. So, alam natin na yung yung trend is pataas. Daily yan Then, sa context time frame, pupunta tayo ng context time frame, ano na ginagawa, check ulit natin kung ano ba nangyayari sa context time frame natin. So, galing tayo ng long term bullish range and then binrake niya, nag-fail yung pagka-bullish niya, and then tawag dito, nag-bullish ulit and then nag-bearish. So, nasabi sa indicator natin is distribution, which is tama naman. Tama siya kasi yung protected high natin is declining. Meron tayong dalawang break to the upside, which is ito is redistribution. Redistribution yung model. So, sa daily natin, kung matatandaan natin, is nasa bullish side siya. Flip ulit natin. Okay. Di pala bullish side. Bearish side kasi nasa bearish structure pa tayo. Ito yung reset structure niya. Pero, kung model naman na titignan mo, manual reading, is nasa reaccumulation pa tayo. Magiging bullish lang tayo rito pagka binarik na niya tong high na yan. Okay? So, daily is bearish, which is nag-agree si 4 hours na bearish dahil sa model na pinapakita niya. And then sa MAs is si 200 nasa ibabaw pa rin. So, bearish ang MAs natin. And then sa validation time frame natin, ano ba ginagawa? Ayan. So, dito is alam natin na galing tayo ng bearish market, then nag-bullish. Dito is nagkaroon ng reaccumulation. Accumulation, then reaccumulation. Pero ang binibigay sa atin ng model indicator is redistribution, which is dahil yan dito sa bearish side na to. Kaya sinabi niya na redistribution, pero totoo niyan is nasa reaccumulation na tayo dahil sa break nito, doon tayo nagkaroon ng accumulation and then binirek niya ulit pababa ng isa and then nag-confirm yung reaccumulation. So, possible sa 30 minutes bullish tayo. Pero yung context time frame natin na 4 hours, hindi pa nag-agree sa bullishness. Although, nasa accumulation na tayo ng models, pero possible na ganyan ang gawin niya. Okay, ito yung tatargetin niya sa 4 hours. Okay, so ganun lang. In-explain ko lang kung paano rin mag-bias para magkaroon kayo ng concrete plan sa mga tinitignan yung coin. Okay, by ano to? RLC daily. Ayan, nasa bearish range pa rin tayo. Although possible na reaccumulation yan. Abangan lang tayo rito na abangan lang natin ito ma-break para makapag-shift tayo ng bias. Pero as of now, yung MAs natin, yes, nasa bullish side. Pero yung 50 saka yung 10 hindi pa nag-a-align. Dapat ang mangyari dito is yung 10
at yung 50 mag-align, and then yung 200 ganyan ang mangyari para maging bullish siya tayo sa market na to. So ganun lang tayo maghanap ng mga coins, diba? Syempre yung ginagawa kong EVC, yan, entry, validation, context, yan yung gamit ko sa pagbabayas sa market para makapag-trade ako. Ayan, so ganun lang naman guys sa maghanap ng coin na tingin nyo na may potential na mag-bullish or magkaroon kayo ng gains, diba? Ayan, ulitin natin. Yung exchanges, kung ano yung platform nyo, then yung symbol type, perpetual, derivatives, ano yung gamit nyo, and then yung change above 0. Pwede nyo naman gawin na 0.50, above 0.50. Okay, try natin, 0.50. Ayan. Tignan natin kung, ayan, ito yung mga above 0.50 by PopCat. Ayan, nadagdagan ni IOTX. Ayan, so, ganun lang. So, thank you.